ko pa simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kompleto na ba yung mga bagahe natin? Ilang galon ng tubig yung dinala nyo? 10 yung nakakarga. Kapag naubusan, di dating gawi. Bibili na lang tayo sa mga isla o sa bayan na madadaanan natin. 3 kaban din ng bigas yung pinakyat ni Kuya Noli kanina. May ilang mga karne din sa cooler. Hindi ba kayo nag-grocery? Nagkatinginan kami ni Luis. Kaming dalawa kasi ang toka sa mga pagkain at inumin. Pinanlakihan ko siya ng mata. Senyas ko yon para tanungin siya. Pero nagkibit balikat lang siya. Anak nang, hindi ka namili, Luis? Paano tayo tatagal sa laot ng walang kape? Lagi ko bang dapat ipaalala sa inyo yan? Pasensya na ho, Nay. Wala ka naman kasing binigay na aray. Bigla na lang hinila ni Miles ang tenga ni Luis, hindi pa man ito natatapos sa pamimiloso po nito. Dapat kusa ka nang nanghihingi, di ba? Oo nga, sabi ko nga paano naman kasi kahapon? Pagpunta ko sa lagayan ng bangka mo, nakita ko yung Jepoy na masaya nakikipagkwentuhan sa'yo. Hindi ko na kayo inabala. Ang laki pa nga ng ngiti mo Ano? Ba't ka ba bumubulong? Tsaka yung si Jepoy, kinumpirma lang noon kung sasama siya ngayon. Teka nga, ba't ba ako nagpapaliwanag sa'yo, ha? Ito pera. Mamili na kayo ng grocery, bilisan nyo. Ang init naman ng ulo. May regla ka, no? Bago pa siya abuti ng suntok, ay nakatakbo na si Luis. Napailing na lang ako habang sumusunod sa kaibigan ko. Si Miles naman, kunot na kunot pa din ang noo habang tinatanaw kami. Wala namang bago. Lagi naman talagang nakasimangot ang kapitana namin na yon. Close naman siya sa aming lahat. Pero naroon talaga ang respeto namin sa kanya at pati na rin ang boundaries. Lalo na nga dahil kahit lalaki siyang kumilos at magsalita, babae pa din naman siya. Ikaw talaga, Luis, Bakit ba lagi mo inaasar si kapitana? Buti, di ka inalis sa grupo. Ako? Aalisin niya? Nako, takot lang nun na mawala ako sa paningin niya, no? Saan mo naman nakuha yung ideya na yan? Ang dami niya kayang pwede ipalit sa'yo. Teka nga, pre. Bakit ka ba ganyan magsalita? Parang gusto mo nang palisin niya ako, Hindi, no? Nakakabilib ka lang kasi. Ang lakas kasi ng loob mo pilosopohin si kapitana, Walang ibang gumaganyan sa kanya kung hindi ikaw lang. Kasi nga, pre. Soulmate kami. Saka okay na din yung may nangasar sa kanya. Ang boring kaya ng buhay niya. Bukod sa pagmamaneho ng baka niya, wala na siya ibang ginagawa. Hoy, hindi madali magmaneho nun, Lalo na pag inaabot tayo na naglalaki ang alon sa laot. Kung di mahusay magdala ng bangka si kapitana, baka matagal na tayo naging pagkain ng mga isda sa dagat. Alam ko naman yun. Kaya nga mahal na mahal ko yun, pre. Natawa na lang ako at napailing. Mas lalaki pa kasing kumilos si Miles kesa kay Luis. Saka mukhang malabong magkagusto sa lalaki si Miles dahil may babae na itong nililigawan sa lugar namin. Sigurado na bang ito lahat yung kailangan natin bilhin? Yan naman lagi yung pinapabili ni Kapitana Miles, Tara na, para makapagpahinga pa tayo bago lumarga ang bangka. Pagdating sa bangka at nasigurong ayos na ang lahat, umuwi muna ako sa bahay para kuhanin yung pamana ko. Kapag dumadaong kasi kami, isa ang pamamana sa pinagkakaabalahan ko. Alas 4 ng hapon nang magsimulang lumarga ang bangka namin. Ilang taon na din namin ginagawa ang ganito. At kadalasan, inaabot kami ng 2 linggo hanggang 1 buwan sa laot. Ang basnig at karagatan na talaga ang ikalawang tahanan ko. Baka hindi tayo tumuloy sa payaw ngayong gabi, Kita-kita dito yung bagyo sa bandang unahan, Kaya nga, medyo malakas yung hangin dito, hindi ba tayo gigilid muna? Teka, may malapit na isla,
Doon muna tayo magpapalipas. Checkan niya ni Dodo kung hindi masyadong mabato yung ilalim. Dong, checkin mo daw mamaya yung ilalim. Teka, bakit ako lang? Dalawa tayo. Ikaw na, kaya mo yan. Titignan mo lang naman eh. Nasa menya siya sa akin at nakikiusap na pagbigyan ko. Napailing na lang ako at napakamot sa batok. Kahit papano, hindi ko magawang tanggihan ang mokong na yon. Sige na nga, ako na nga lang. Ay nako, iba talaga ang tama ng pag-ibig sa isang tao. Shh! Hoy, Dodong! Pero nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa kinalalagyan ng mga gamit ko habang pumipito. Kinuha ko ang goggles at flashlight. Pumuesto sa bandang gilid ng bangka at inilawan ng karagatan. Medyo malabo dahil may kataasan na ang alo ng gabing yon. Naghintay ako ng hudyat bago tumalon sa dagat. Medyo malakas ang hangin na may kasamang manipis na ambon. Paniguradong uulanin kami sa gabing yon. Kaya naman itinago muna ni Miles sa likod ng isang malaking bato ang sinasakyan naming bangka. Nang huminto na ang bangka, sumenyas ang isa naming kasamahan na tumalon na ako. Ingat ka, pre. Nakakainin ka na si Rena dyan. Aba, baka siya yung kainin ko. Napangisi na lang ako nang humagikik si Luis. Lumubog na ako at tiningnan kung mabato ba sa banda doon. Pwede kasing mag-low tide ng umaga. At dahil malapit kami sa pangpang, hindi safe na mabato ang ilalim at baka masira ang hélice ng bangka namin. Mabigat at malaki pa naman yon. Isinabay ko na sa paglubog ang pamamana ng isda kung may makita man ako. Mas masarap kasing manghuli ng isda sa gabi dahil tulog ang mga to. Nang masigurong malinis ang kinalalagyan ng bangka, umahon na ako para magsabi. Ayos, pre! Malinis! Ganun ba? Mabuti naman. Sisisid lang ako, pre, ah. Titigil lang na mahuhuli. Nag-thumbs up lang si Luis at bumuntot na naman kay Miles. Napansin ko ng gabing yon na medyo malalim na pala ang bahagi na yon. Lalo na dun sa banda ng malaking batong humaharang sa bangka namin. Nang silipin ko yon, medyo namangha pa ako dahil hindi basta pantay ang buhangin sa ilalim. Palalim ang bahaging yon ng dagat. Ang totoo, kinabahan ako nang makita ko yung gilid ng bato. Para siyang napapaikutan ng malalim na bahagi. Napakadilim kasi talaga at hindi ko makita ang hangganan. Sa kabilang banda ay para naman akong nabato-balani sa itsura ng bato sa ilalim. Nang tapatan ko yun ng flashlight, napakaganda noon at parang kumikinang pa habang lumalalim. Bago pa ako tuluyang mapalalim, nagpasya na akong umahon. Pero paubos na ang hangin ko, hindi ko pa maabot ang ibabaw. Nagsimula akong magpanik at mas binilisan ko ang pag-angat. O ano? Ayos ka lang ba, Dodong? Pinag-alala mo kami. Inabot ka na ng lagpas 5 minuto sa ilalim. Namumutla ka na, oh. Ano ba nangyari? Tsaka, ano pang ginagawa mo at sumisid ka pa ulit? Hindi ako nakakibo. Naghahabol pa din ako ng hininga ng sandaling yon. Nag-aalala namang lumapit sa akin si Luis at binalot ako ng jacket. Anyari, pre? Akala ko kung napaano ka na eh. May nakita ka ba sa ilalim? Umiling ako at pinayapa ang sarili ko. Sobrang lalim. Malalim dyan sa bandang bato na yan. Walang hangganan yung lalim. Hindi ko makita dahil napakadilim kahit tapatan ko ng flashlight. Hindi ko na malaya na napalalim na pala ako ng gusto. Akala ko hindi na ako abot sa ibabaw kanina. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Maglagay ka ng kompreso sa bibig mo para kahit paano safe ka. Alam mo namang hindi kailangan yun, pre, di ba? Oo nga. Pero gaya niyan, muntikan ka na tuloy. Hindi ba't tama pa din naman ako? Hindi na ako nakakibo. Hindi pa rin kasi nawawala yung kaba sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon,
Nakaramdam ako ng takot sa dagat.